Sa nakaraang kabanata, napanood na natin kung paano hinarap ni Yunming ang pinuno ng sekta ng demonic cult. Nagulat si Yunming sa kanyang nakita, hindi man lang gumalaw ang demonic cult leader para salagin ang kanyang atake, at ni isang galos ay wala itong natamo. Biglang lumitaw si Snakey sa tabi niya at ipinaliwanag na iyon ay epekto ng demonic energy at isang talisman. Tiniyak pa ni Snakey na iyon ay ang reversed heaven bangsa. Binalaan niya si Yunming na mag-ingat, sabay dagdag na iba ang estilo ng pakikipaglaban ng demonic cult leader kumpara sa lahat ng mandirigmang nakaharap na ni Yunming noon. Sa kabila nito, hindi man lang nagpakita ng kaba ang demonic cult leader. Sa halip, may kumpiyansang inilabas nito ang isa pang talisman mula sa kanyang manggas. Sinabi niyang isa lang ito sa mga bagay na kailangan niyang harapin sa Central Plains, mas napaaga lang ng kaunti. Habang ipinapakita niya ang isa pang talisman, naglabas ito ng malakas na demonic aura at iginiit na ipapakita niya kay Yunming ang tunay niyang kapangyarihan. Maya-maya pa, inilabas ng demonic cult leader ang talisman gamit ang isang teknikong tila isang summoning jutsu, katulad ng sa Naruto. Tinawag niya ang isang halimaw, isang agile ang may 3 ulo at isang paa, isang masamang espiritong mukhang katapat ni Snakey. Naramdaman ni Yunming at Snakey ang hindi maipaliwanag na pangamba sa presensya ng nilalang na ito. Tumingon sila paitaas at nakita ang isang dambuhalang lumilipad na halimaw na may matutulis na kuko at malalawak na pakpak. Isa itong agile ang may 3 ulo na may pagkakahawig sa isang phoenix. Habang tahimik na inoobserbahan ni Yunming ang halimaw, napansin ni Snakey ang kakaibang lakas nito. Sa gulat niya, inamin niyang ang 3 ulong agila ay isang makapangyarihang masamang espiritu, isang antas na maaaring may kumpara sa kanyang kasalukuyang sarili. Samantala, biglang nagsalita ang 3 ulong agila at ipinabatid sa kanyang amo, ang demonic cult leader, na may kasamang masamang espiritu rin si Yunming. Kinumpirma naman ito ng pinuno na namangha kung paano nagawa ni Yunming na kontrolin si Snakey na parang isang alagang hayop, sa kabila ng hindi pagiging isang sorcerer. Agad namang inutusan ng demonic cult leader ang kanyang 3 ulong agila na hulihin si Snakey, at walang pag-aalinlangang sumunod ito. Subalit, biglang nagbago ang anyo ni Snakey, lumaki ito at naglabas ng nakatatakot na enerhiya. Sinabi niyang si Yunming na ang bahala sa demonic cult leader, habang siya naman ang makikipaglaban sa agila. Sa isang iglap, sumugod si Snakey at matapang na pinakawalan ang kanyang lason, ngunit agad itong hinarang ng 3 ulong agila. Samantala, pinanood lang ng kanilang mga amo ang nagaganap na labanan, sinusuri ang lakas ng kanilang mga espiritu. Habang nakamasid, iniisip ni Yunming na tila gustong subukan ni Snakey ang kanyang napalakas na kakayahan. Kampante naman siyang nakatitiyak na dapat ay kayanan ni Snakey ang kalabang ito. Sa kalagitnaan ng labanan, biglang nagsalita ang demonic cult leader at tinanong si Yunming kung talaga bang kabilang siya sa angka ng Tang. Kasunod nito, tinanong din niya kung si Snakey ba ang blue-horned white snake, at nagtatakang paano ito naging isang itim na ahas. Subalit, nang mapagtanto niyang nagdala ng isang masamang espiritu si Yunming, tila lalo itong naging seryoso. Hinawakan ng demonic cult leader ang kanyang talisman na unti-unting naglalaho. Tila naghahanda ito para sa isang bagong hakbang. Samantala, naghanda rin si Yunming para sa posibleng pag-atake, iniisip kung may iba pang paparating. Tahimik niyang inoobserbahan ang demonic cult leader, ngunit wala itong ginagawang kilos, nakatayo lang ito sa kanyang harapan, animoy may inaante na tamang pagkakataon. Biglang nagkaroon ng isang napakalaking bitak sa lupa, tila isang paparating na pag-atake mula sa ilalim ng lupa. Mula sa bitek, lumitaw ang isang dambuhalang kamay at biglang hinuli si Yunming. Gayunpaman, nanatili siyang walang pakialam sa naturang pag-atake, habang isang misteryosong higanti ang lumitaw mula rito. Ang higanteng mukhang isang goblin ay tumawa ng matagumpay niyang nahuli si Yunming. Ipinahayag niyang hindi niya hahayaang saktan ni Yunming ang kanyang Panginoon, ang demonic cult leader. Sa isang iglap, nagbuo ng matinding puwersa ang higanteng goblin at inihagi si Yunming sa lupa ng may napakalakas na puwersa. Tumilapon siya sa kabilang panig ng labanan, na nagdulot ng matinding pagyanig. Samantala, nasaksihan ito ni Snakey at hindi maitago ang kanyang pag-aalala kay Yunming.
Ngunit bago pa siya makakilos, biglang sumalakay ang tatlong ulong agila gamit ang matatalim nitong kuko. Ang biglaang pag-atake ay tumama kay Snakey, dahilan upang siya'y mawalan ng balanse. Sa pangungot siya ng tatlong ulong agila, sinabi nitong hindi ito ang tamang oras upang magpadalos-dalos, tila iniinsulto si Snakey. Isang matinding pag-atake ang muling tumama kay Snakey, dahilan upang bumagsak siya sa lupa, nagkalat ang mga bato sa kanyang paligid. Buong kumpiyansang pinanood ng tatlong ulong agila ang kanyang ginawa, iniinsulto si Snakey at sinabing mas mabuting manatili na lang itong hindi gumagalaw. Agad niyang hinuli si Snakey gamit ang kanyang matatalim na kuko, dahilan upang hindi ito makakilos. Galit na galit si Snakey at isinumpa ang tatlong ulong agila sa kanyang ginawa. Samantala, ipinaliwanag ng demonic cult leader na ang naturang higanteng goblin ay tinatawag na Ghost King. Inihayag niyang ito ang pinakamalakas na masamang espiritong kanyang pinangangalagaan. Idinagdag pa niya na ito ang tagapagtanggol ng Divine Sect at nakatali sa dugo ng Yon family sa loob ng maraming henerasyon. Sa mapanuyang tono, sinabi niya kay Yunming na dapat itong magpasalamat, dahil siya ang unang taong makakakita ng nilalang na ito sa loob ng 100 taon. Pagkatapos, inutusan niya ang Ghost King na tapusin na ang laban. Kaagad na sumunod ang higanti at naghanda para sa isa pang matinding pag-atake. Habang nakangisi, inilabas ng Ghost King ang isang napakalaking sandata at biglang nagpakawalo ng isa pang pagsalakay sa lupa, na lumikha ng panibagong bitik. Nag-aalalang tinawag ni Snakey ang pangalan ni Yunming, ngunit biglang nagsalita ang demonic cult leader. Sa kanyang malupit na tinig, sinabi niyang masyadong kampante si Snakey sa kanyang laban at pinaalalahanan nitong mag-focus na lamang sa sarili nitong labanan. Ngunit biglang nagbago ang ekspresyon ng Ghost King, tila hindi ito makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa harapan nito, lumitaw si Yunming at matagumpay na napigilan ang kanyang atake. Nanlaki ang mata ng demonic cult leader sa nakita at hindi makapaniwala sa nangyari. Sa kanyang pagkagulat, tinanong niya kung paano nagawa ni Yunming na salagin ang pag-atake ng Ghost King. Matapos harangin ni Yunming ang pag-atake ng Ghost King, unti-unti niyang naunawaan ang paraan ng paglaban ng kanyang kalaban. Napagtanto niyang ang Ghost King ay isang artificial na nilalang na nilikha gamit ang libu-libong pormasyong mahika, at hindi lang basta-bastang porma sayon, kundi mga may napakataas na antas. Sa kanyang pagsusuri, naisip niyang ang pinakamabisang paraan upang wasakin ang mga ito ay sa pamamagitan ng isang alon ng enerhiya. Ngunit may isang problema, napakalawak ng magiging saklaw ng atake, kaya maaaring madamay si Snakey. Dahil dito, agad niyang kinumplito ang pagpapalakas ng kanyang espada, nilimitahan ang saklaw ng alon, at kinompres ang enerhiya upang maging mas kontrolado ito. Sa isang iglap, umatake si Yunming. Sa katawan ng Ghost King ay lumitaw ang isang siwang, at doon niya itinuon ang kanyang bagong teknik, ang Wave Ripple Point Continuous Strike. Sunod-sunod ang matitinding hampas, at bawat isa ay nagdulot ng matinding sakit sa Ghost King. Sa sobrang sakit, napasigaw ito, hindi makapaniwala sa natatanggap na pinsala. Samantala, ang demonic cult leader ng demonyo ay nanlaki ang mata sa gulat. Hindi niya maunawaan kung paano nasasaktan ang Ghost King, gayong wala naman siyang nakikitang ginamit na mahika mula kay Yunming. Labis siyang naguguluhan, anong klaseng atake ang ginagawa ng lalaking ito. Subalit hindi lang iyon ang kanyang ikinagulat. Sa kabilang panig, natanong niya si Snakey na kasalukuyang nilalamon ang tatlong ulong agila. Hindi man lang ito nakalaban. Lalong hindi makapaniwala ang demonic cult leader, paano muling nabuhay si Snakey matapos niyang matiyak na ligtas na ang kanyang Panginoon. Sa puntong iyon, muling nagpakawala si Yunming ng isang nakamamatay na atake. Isa-isa, parang sumasabog ang mga porma sayon sa katawan ng Ghost King, at dahan-dahan itong naglalaho sa hangin. Hindi na nakakilos ang demonic cult leader, nanatili lamang siyang nakamasid habang isa-isang pinupuksa ng magkasanggang Yunming at Snakey ang kanyang mga alagad. Sa huling saglit ng Ghost King, sinulyapan siya ni Yunming ng may matalim na tingin. Kasabay nito, may pang-uuyam niyang sinabi sa demonic cult leader na ang pinakamalakas na sandata ng kanyang kulto ay hindi pala gaanong kahanga-hanga. Pagkatapos, mapanuksong tinanong niya ito kung mayroon pa siyang natitirang lihim na alas.
Bagaman halatang nayayamot, hindi nagpakita ng emosyon ang demonic cult leader. Sa halip, ngumiti ito ng bahagya at sinabi na talagang kahanga-hanga ang pagdurog ni Yunming sa Ghost King. Ngunit aniya, ang pagbibitaw ng mabababaw na pang-aasar matapos lamang makalamang ng bahagya ay tanda ng kabataan at kakulangan sa karanasan. Pagkasabi nito, isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Bago pa man makapagsalita si Yunming, bigla na lang siyang naglaho. Naguluhan si Yunming. Hindi ito isang banal na teknik, ngunit sa kung anong dahilan, ganap na naglaho ang presensya ng demonic cult leader, ni hindi niya maramdaman kung nasaan ito. Muli siyang nagulat nang marinig ang isang malakas na sigaw. Si Snakey. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bigla na lang napasigaw si Snakey sa sakit, hindi nagawang makaiwas. At doon nakita ni Yunming ang dahilan, nasa harapan na mismo ni Snakey ang demonic cult leader at nakadikit na sa katawan nito ang isang mahiwagang talisman. Hindi makagalaw si Snakey. Hindi makapaniwala si Yunming sa nasaksihan niya. Hindi pa rin niya maramdaman ang presensya ng demonic cult leader, kaya't inisip niyang kung ito pa rin ba ang teknik ng kanyang kalaban. Lalo siyang nabigla nang makita kung paano nagawang supulan ng demonic cult leader si Snakey gamit lamang ang isang talisman. Samantala, habang abala ito sa pagkukulong kay Snakey, napaalaya rin ito ang tatlong ulong agila. Kaagad niyang sinermunan ang nilalang, na sa halip na makuha ang kalamangan, ay siya pang napuruhan sa laban. Galit na sinabi ng demonic cult leader na isa itong kahihiyan. Sa kabila nito, yumuko lamang ang tatlong ulong agila at inamin na wala itong may dahilan sa kanyang pagkatalo. Pagkatapos nito, inilabas ng demonic cult leader ang isa pang talisman habang tinawag na walang silbi ang tatlong ulong agila. Dagdag pa niya, kung tuluyan itong mamatay, magiging malaking dagok iyon sa kanyang puwersa. Kaya naman, gamit ang kanyang mahika, ibinalik niya ang tatlong ulong agila sa loob ng talisman. Pagkatapos, lumapit siya kay Snakey at tahasang sinabi na bagaman malaki ang kanyang naging pagkalugi, ang pagkontrol kay Snakey bilang kanyang bagong alagad ay makakabawi sa nawala. Ngunit sa kabila nito, matigas ang paninindigan ni Snakey. Galit itong tumangging makipag-usap, na para bang hindi niya kinikilala ang demonic cult leader. Umiti lang ang demonic cult leader at sinabing alam niyang ang ninuno ni Snakey ang tumulong sa kanyang Panginoon noon upang makabisado ang invisible guest at mahuli ang dragon ng lupa. Dagdag pa niya, kung iisipin ni Snakey, may pagkakautang pa ito sa kulto ng mga demonyo. Sa kabila nito, hindi natinag si Snakey at matapang na sinagot ang demonic cult leader. Aniya, ang matagal ng pagdadala ng hinanakit sa loob ng 1,000 taon ay isang patunay ng kahinaan, tinutukoy ang pamilya yon ng kulto ng mga demonyo. Pagkatapos, may paghamak niyang sinabi na kung talagang nais ng demonic cult leader na gawing alagad si Snakey, hindi ba niya dapat mas pinag-iingatan ang isang maliit ngunit mapanganib na bagay sa likuran niya. Sa sandaling sinabi ito ni Snakey, nasa arena si Yunming, handang umatake mula sa likod. Biglang naramdaman ng demonic cult leader ang kanyang presensya. Agad siyang naglabas ng panibagong talisman, na siyang hamarang sa atake ni Yunming. Nang tamaan ng espada ni Yunming ang depensa ng demonic cult leader, napansin niyang parang may pumihil dito, hindi ito tumagos tulad ng inaasahan niya. Bago pa siya makapag-isip ng kasagutan, biglang lumitaw ang maraming kabaong mula sa lupa. Napaatras si Yunming, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Saan nanggaling ang mga kabaong? At higit sa lahat, paano nito nagawang harangan ang kanyang espada? Ngunit nang sinubukan niyang damhin ang enerhiya mula sa loob ng mga kabaong, agad niyang naramdaman ang presensya ng mga makapangyarihang mandirigmang kayang salagin ang kanyang atake. Maya-maya, isang napakalaking kabaong ang lumitaw sa harapan niya, habang sa kanyang likuran, patuloy pa ring naghihirap si Snakey sa ilalim ng kontrol ng demonic cult leader. Sa kabila ng lahat, isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa labi ng demonic cult leader. Tinignan niya si Yunming at may pang-uuyam na nagtanong kung mayroon pa siyang natitirang lihim na alas. Ngayon na ibalik na sa kanya ang tanong. Dagdag pa niya, maaaring ang Ghost King ang pinakamalakas na espiritu ng kasamaan, ngunit hindi yon ang kanyang tunay na alas. Sa pagbagal ng pagbukas ng mga kabaong, isa-isang lumabas mula rito ang mga nilalang.
Sinabi ng demonic cult leader na hindi niya inaasahang gagamitin ito sa laban ngayon, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Isa itong sinaunang teknik, ang Three Flowers Convergence State. Ang mga nilalang na lumitaw ay hindi basta-bastang mandirigma, sila ay mga extreme demon masters na nabuhay pa mula sa panahon ng kanilang mga ninuno. Kabilang sa kanila ang tinaguriang pinakamahuhusay sa kanilang henerasyon. Ngayon, matapos ang kanyang Summoning Jutsu, lumitaw na ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang The Walking Dead Season Finale. May masidhing kasiyahan sa mukha ng demonic cult leader habang ibinunyag niya ang bilang ng kanyang mga nilalang. Silang 30, aniya, at sila ang tunay kong alas laban sa iyo, Giga Chad. Sa harap ni Yunming, pumwesto ang 30 na buhay na bangkay, lahat ay may kakayahang lumaban sa antas ng isang tunay na maestro. Ngayon, isang bagong pagsubok na naman ang kailangan niyang lampasan. Matatapos ba niya ito bago tuluyang mapasailalim si Snakey sa kontrol ng kulto ng demonyo? O ito na ba ang kanilang huling pagtindig laban sa kapangyarihan ng kasamaan? Abangan.